Last week, pinag-usapan natin about doon sa statement about doon sa self-made and self-broken. So ginamit natin yung pinakamababaw na eksplanasyon na sinabi doon parang ganito lang, buntod mo, hilam mo. So kung ano yung mga bagay na ginawa mo, either na ito ay tama o mali, ito ay magkakaroon ng mga bagay na result, maging maganda o mabuti. At dinaanan natin ng last Friday yung about sa point number 1, yung sinasabi na the danger of the self-dependence at ipinaliwanag doon yung mga bagay na pro and cons. Ibig sabihin, yung mga bad result at yung good result ng mga desisyon na ginagawa natin sa araw-araw ng ating pamumuhay. At nakita ng bawat isa yung mga sikreto na itong bagay pala ay nagiging bandage kapag ito ay nananatili sa akin. At pinaliwanag ng Bible na yung mga bagay na yan ay dapat na huwag nating gawin. Either na ito tayo ay mabuhay na mayroong kalooban at kalugod-lugod sa ating God. At sinabi doon sa point number 2 na mga bagay na meron ka palang mga ginagawa o habit mo na yung mga bagay na delusion of worldly success. So maraming mga nag-iilusyon at maraming mga itinuturo ang sanlibutan na magtiwala sa kanyang sarili but hindi sa ating Panginoong Diyos. At yun yung mga binigay nating statement one by one at idiniin natin kung ano ang magiging result kapag ikaw ay nagtiwala sa sanlibutan or magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Then point number 3, that is the message for today, the cause of self-centered living. So maraming mga tao ngayon na nagdidepende na lang sa kanilang mga gawa. At ang nagiging result at nagiging sentro ng kanilang buhay ang kanyang sarili. But which is na yan ay hindi kalugod-lugod sa ating God. Kapag ikaw ay nagiging self-centered na at hindi na yung ating Panginoong Diyos, so papasok yung sinasabing spirit of pride. Alam ba nyo ibig sabihin ng pride? Kapag sinabing pride, hindi yung barin pride. Pag sinabing pride, yan yung napakadelikado at kalaban ng kabutihan. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka pa bang pride? Wala. O fried chicken. Sinabi dito, yung mga bad result, yung opposite na pwedeng mangyari at hindi natin nababantayan, yung mga bagay, baka mamaya meron ka nang sinasabing tinataas mo na yung sarili mo at hindi na yung ating Panginoong Diyos. So, palagi na ang lagi mong nare-receive instead na ikaw ay magkaroon ng kapayapaan, so yung stress ay naroon pa rin at yung pag-aalala. Kapag mayroong spirit ng stress at kapag mayroong spirit ng fear, so ibig sabihin iyon ay hindi galing sa Diyos. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, sa kanan naman, sabihin mo, huwag kang matakot. Nasisira ang mga relasyon kapag mayroong mga ganitong spirit. At ito yung palagi na hindi natin nababantayan sa araw-araw ng ating pamumuhay. Self-pride ay napakadelikado kapag ikaw ay mayroon nito. Amen. Kapag meron kang self-pride, nawawala rito yung sinasabing purpose of God. Kapag meron kang self-pride, naroon ka sa mga bagay na hindi ka tumatanggap ng mga pagkakamali. At yung humility ay napapatay ng dahil sa self-pride. Ito yung mga cause na pinagbumulan ng mga to block yung blessing para sa atin. At ito yung mga dapat na huwag nating gawin. Kasi kapag may pride ka, wala ka ng satisfaction sa iyong pamumuhay. Kasi nga, nakadepende ka na sa sarili mong kaalaman. But ganun pa man, merong contrast at binibigay ang God, instead na magkaroon ka ng bad result bilang mananampalataya, so dapat huwag magkaroon ng mga result na bad result. But bagkos, meron dapat tayo mga sinasabing mga good result doon sa mga sinasabi noon. But before that, sinabi ng Bible, kapag ikaw ay nabubuhay doon sa kabilang spirit, sinabi si Romans chapter 1 verse 25, they change the truth about the God for a lie, so they worship
and serve the Creator instead of the Creator. So pinalitan nila ang katotohanan tungkol doon sa katotohanan ng galing sa Diyos. At ang pinalit ay ano? Ay yung sinasabing kasinungalingan. Remember, no last week sinasabi ko madalas, kapag ang sanlibutan ay umatake sa ating pamumuhay, ito ay punong-puno ng kasinungalingan. At kapag ikaw ay lumaban ng patas, ang sanlibutan ay hindi lalaban ng patas. Totoo o hindi? Kaya itong mga bagay na ito ay tinagubilin ng ating Diyos na huwag dapat mangyari. Kahit anong hirap ng buhay, so dapat mabuhay ka ng patas. Especially sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang hirap ng mabuhay ng patas. Gusto mong magtrabaho ng patas, maraming mga kasamahan ka na hindi patas. Tapos sisisihin mo ang gobyerno. Dahil sa gobyerno kay BBM, naghirap na ang buhay. Amen. In Proverbs chapter 14 verse 12, sinabi ay ganito, "There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death." Remember, yung blessing, hindi lahat ng blessing ay galing sa Diyos. May mga paningin tayo na ito ay alam natin tama. At alam natin na sa tingin mo ay ikaw ay pagpapalain. But at the end, ang result pala noon ay kapahamakan. O either sinasabi roon yung death. Sinabi sa Ecclesiastes 2, verse 11, "Yet, when I survey all that my hands had done, and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. A chasing after the wind, nothing was gained under the sun." So, si King Solomon, naranasan niya yung lahat ng buhay. At naranasan niya na umupo doon sa magarang upuan bilang hari. Naranasan niya na siya ay mabuhay na masagana at mayaman. Naranasan niya yung lahat ng pagpapala. Actually nga, siya yung pinakamaraming asawa. Grabe, blessed na blessed. 1,000 yung wife. O, yung mga lalaki, baka sabihin ninyo, tinutulor natin mag-asawa ng madami. So, ibig sabihin, about doon sa word ni King Solomon, yung lahat ng bagay ay nagkaroon siya, but at the end, nasabi niya na ito ay lahat ay walang kabuluhan. Tama nga naman. Aanihin mo ang kayamanan kapag ikaw ay namatay na. Hindi mo na iyon madadala sa langit. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpagod. Huwag kang trabaho ng trabaho. Magpahinga ka naman. Amen. Sinabi nga ng ating God, kapag ikaw ay anak ng Lord, so enjoy yung ating pamumuhay bilang mananampalataya. Iwanan ng stress, distraction, and distress. At ang lahat ng iyan ay hindi makakalugod at makakabuti unang-una sa ating katawan. Amen. Kapag ikaw ay merong good result, so mapapatunayan mo ang kaligayahan sa Diyos ay walang katulad. Sino rito yung palaging in love? Yung laging merong first love? Kapag gising mo sa umaga, gustong-gusto mo na talaga na hinihila ka ng paa mo para magpunta sa church. Nararanasan ninyo yon? Yes, yes. Yung paggising mo sa umaga, naiisip mo palagi yung mukha ni pastor. Sisermon na naman ako. Yung paggising mo sa umaga na meron ka kagad na kakainin na dati naman ay wala. But nung ikaw ay nagtiwala, so naranasan mo yung abundant life na sinasabi ng God. Amen.
At yun yung mga magagandang result kapag ikaw ay nasa piling ng ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, yung sinasabing pangalawang good point and good result, meron kang kapayapaan sa puso. Kapag sinabing kapayapaan, kahit nasa gitna ka ng problema, naruroon yung kapayapaan sa iyo. Nararanasan o hindi nararanasan? Pastor, wala na talaga akong masasabi. Totoo yan. Kaya pinaka mas malalim na kabuluhan, kung meron kang kapayapaan at ikaw ay blessed na blessed at nagkakaroon ka ng satisfaction sa presence of God, so ibig sabihin noon, meron ka ng malalim na relasyon sa ating God. Unang-una, kung bakit sinabi yung good result na magkaroon ka ng malalim na relasyon, kasi umiiral sa atin yung pag-ibig at yung to honor Him na ikaw ay walang magagawa kapag siya ay wala sa buhay natin. Kaya ito yung opposite ng bad result ng pride spirit. Kapag ikaw ay meron ng mga bagay na fear at takot sa God, so hindi mo na kayang mabuhay kapag wala ang Diyos. Hindi mo na kayang magdesisyon hanggat hindi mo sinasama ang God. Na dati na ikaw ay padalos-dalos mag-decide. But nung naranasan mo yung pag-ibig ng God, isinasama mo na siya sa iyong pagdidesisyon. Alam ninyo, diyan tayo palagi bumabagsak sa ating wrong decision. Kapag ikaw ay nagdesisyon na hindi kasama ang God, 100% ang bunga noon ay failed. Naranasan ba ninyo yung parang bigla kang nagkaroon ka ng decision, then at the end, sinisisi mo yung sarili mo kung bakit mo ginawa? Naranasan? Then at the end, babalik ka sa throne of God, and then you will kneel down at sasabihin mo, Lord, tulungan mo naman ako sa problema ko. But napakabuti ng God, dahil lang Lord, siya ay faithful kahit na hindi ka faithful. Amen? Kahit ikaw ay nagkulang, siya ay hindi kailanman magkukulang. Dahil sinabi ng Bible, yun ang kanyang pangako, na ang lahat ng maniwala sa Kanya at manampalataya, unang-una, hindi sila makakaranas ng harm sa kanilang mga pamumuhay. At higit sa lahat, kapag ikaw ay nanampalataya at naniwala, bibigyan kanya ng reward ng eternal life. Taas ang mga kamay na meron ng eternal life. Hindi eternal pension. Praise God dahil lahat tayo ay may eternal life because of Him. Then 2,000 back ago na siya ay namatay at ibinigay niya ang kanyang buhay para ikaw ay maligtas sa iyong kapahamakan. At yun yung mga bagay na gusto ng God, na kapag ikaw ay merong good relationship at meron kang right standing and right positioning sa kanyang harapan, so yung lahat ng mga bagay na mahirap ay magiging madali na sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. So kung merong love at may respect, siyempre yung ating pamumuhay ay magkakaroon siyempre uli ng sinasabing good direction, not bad direction. At ibinanggit ito doon sa last week, yung mga good direction na nangyayari ngayon sa buhay mo. So sa direction ng mga magaganda sa buhay natin, para sa akin, hindi na ito mabilang. Yung mga direction na binibigay ng God na dati ay wala, at yung mga nakasaradong pinto, ngayon, nagkaroon ngayon ng pagbubukas ng mga bagong pinto na hindi mo ini-expect sa buhay mo. Ano yung ibig sabihin about doon sa bagong pinto? Ito yung mga unexpected blessing na hindi mo inaasahan. Na dati hindi mo alam kung saan ka magpupunta on the times of trouble. But nung nagkaroon ka ng good relationship sa God, so yung unexpected blessing ay naroroon palagi. Ano yung ibig ko sabihin? Yung hindi mo kilala, ginagamit ng Lord para ikaw ay pagpalain. Yung bigla na lang na makaka-receive ka ng 100 BD sa iyong benefit pay. Wow, ikaw na. Blessed na blessed. Yung mga bagay na wala ka nang makain pero may magsusupply ang God ng raven at isusupply ang iyong food day and night.
Grabe. Hindi lang day and night, pag natuwa pa ang God, magpapabakasyon pa ang God, o anak, mag-hotel ka naman. Alam niyo minsan, bigyan natin ng reward ang ating sarili. Ang reward ay, tayo ay deserve natin yon. Hindi tayo yung palagi, nagtatrabaho palagi. Na ang iniisip natin, sila. Pagka kayo nagkasakit, wala na sila. Totoo, hindi. Kaya bigyan mo na ng reward yung ating mga sarili. Kung hindi ka nakapagbakasyon noong nakaraang taon, magbakasyon ka. Lahat puntahan mo. Europe, England, UK. Imposible o hindi imposible? So ngayon pa lang, so mag-ipon ka na. Kung anong country ang gusto mong mag-Indio, sa pag-ipunan mo na. At doon mo ngayon ibuhos yung lahat ng mga galit mo. Amen. So yung humility na word ay binasag ng pride of spirit. Yung dati na ikaw ay napakataas ang pride, but nung ikaw ay nagkaroon ng good relationship sa God, nagkaroon ka na ng humility na sinasabing mababang loob. Sinabi ng Bible, itinataas ang mga mamababa at ang mga matataas ay ibinababa. Amen. Kaya yung sinasabi ng God, kapag mayroong mga correction o God's leading, so kailangan natin magpa-correct. Kasi ito ay makakabuti sa lahat. Huwag ninyong katatakutan yung word na sinasabing, thou shall not. Huwag ninyong katakutan yun. You know what? Kasi yung thou shall not ay yung sinasabing pag-iingat sa iyo ng God. Na ikaw ay hindi mapahamak. Maraming nakakapag-misinterpret doon sa word na thou shall not. Kapag sinabing thou shall not, Lord, napaka-judgmental naman. Lord, wala na akong freedom. Lord, papaano na? Nakuha niyo yung ibig kong sabihin? Kaya kapag sinabing humility, so dapat lahat ng buhay natin total surrender sa Kanya. Kasi wala na yung pride chicken sa puso mo. Amen. Sinabi ng Bible in Matthew 6:33, binanggit uli yung word na yan at alam na ninyo yan. Yan ay palagi nyo naririnig. Tingnan ngayon natin yung word na sinabi ni Apostle Paul about dun sa courage, dun sa word na good resolve. Sinabi sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, tingnan ngayon natin yung word by word at yung sentence by sentence about dito sa Philippians 4:6-7. Doon sa subject number 1, ibinibigay ng word agad yung sinasabing courage. Bakit ko sinabing courage agad? Kasi merong mga bagay na sinabi ang God. Kasi alam ng Lord na ikaw talaga ay nag-aalala kung ano ang kinakatakutan mo ngayon. Kaya sinasabi ng God, before mo ma-receive ang blessing, papalalakasin ko muna ang iyong spiritual before yung physical. Kapag ang spiritual ay mahina, hindi kailanman mabibless ang physical. Kaya doon sa presence na yan, doon sa first word ng subject na yan, sinabi niya doon ay, do not be worried o do not be fear. Kasi mayroong darating na problema. Dalawa lang yan. But after that, huwag kang dapat mag-alala. Bakit? Ano yung the second subject doon sa word na about anything? Itong about anything ay pinipinpoint dito yung general lahat. Either na ito ay yung pinaproblema mo ng malaki. Yung sinasabing, ano to? Pera. Huwag niyo sabihin sa akin na hindi kayo namumblema ng pera. Sinabi ng Arabo, mapipulus, mapipayda. Totoo, hindi. Yung second powerful
dito sa mundong ito ay yung sinasabing the influence of money na tinawag ng Bible na siya ay yung sinasabing word na mammoth. The word mammoth, yun yung sinasabing the second powerful in the world, yung sinasabing pera, yung money. Maraming nagagawa ang pera. Kaya kanyang pagandahin. Kaya kanyang palakasin. Kaya kanyang baguhin. Totoo, hindi. Kaya napaka-danger ng pera. Alam ba ninyo ang pera? Nung binasa ko yung book ni Marvin, siya yung author ng philosophy, sinabi ay ganito, ang pera daw ay walang feeling. Totoo naman, di ba? So ang pera ay nandyan lang. Kaya lang, ang pera wala rin pakialam kung saan mo siya gagamitin. Right? So ngayon, ang pera, hindi ka rin papakialaman kung ikaw ay iiyak o malulungkot. Kaya nga wala siyang feeling. Kahit mo saan mo siya dalhin. So ano yung ibig sabihin about doon? So doon sa word na yan, may mga bagay na danger dahil wala ng contentment ang isang mga mananampalataya. Kaya sinabi ng God, bakit ka mag-worry sa lahat ng bagay? Instead, but in every situation, by prayer and petition. So, palitan mo yung pag-worry mo ng sinasabing prayer. Pagka sinabing palitan, so yung mga image and attitude ay mawawala kapag ka inuna mo yung kalooban ni Abba. Kasi unang-una, pinalakas ka ng God, God, they are strengthened you, at binigyan ka niya ng kalakasan upang magtagumpay. Then the second word is sinasabi na itigil mo na yung mga bagay na kalokohan mo sa pag-aalala, move on, at sinabi na ikaw ay magpatuloy. Then after that, kapag ka nagkaroon ka ng courage and encourage doon sa word, so ituturo ng God yung mga bagay na sinasabi about dito. Instead to worried, so pray. Kaya nagiging mahina ang spirit kapag hindi mo alam yung mga bagay na good result na ginagawa natin. That is the part of good result. At sinabi doon, with thanksgiving, present your requests. Kaya sinabi ng the book of Matthew, ang sino mang kumatok, if you will knock the door, and we will open. If you will ask and present your request, ano sabihin ng God? It will be given. Ang tagal na ninyong hindi nagpe-present ng request. Alam ninyo, nainip na ang mga angel. Gusto natin ng blessing. Taas ang kamay. Ayaw ninyo ng blessing? Pagkatapos nito, pipilitin natin matapos maaga. So paglabas ninyo dito sa bulwagang ito, yung blessing naroroon na agad. Amen. So magmamadali yan, hahabulin kayo. Alam ba ninyo, kapag ikaw ay mananampalataya, ang blessing ang humahabol sa inyo. Do you believe that? Yes. Hindi ikaw yung humahabol sa blessing. Kaya maraming mga namatay na. At ang iba tumigil na kasi kahahabol sa blessing. Kasi nga, hindi alam yung right positioning and right standing sa God. Pero kapag alam mo yung mga bagay na yan, ikaw yung hahabulin ng pagpapala. Could you imagine? Day or every day and night, so meron mga bagong idea na meron binibigay ang solusyon ng ating Panginoong Diyos. Kaya na sulat yung problema, so ibig sabihin, may kasunod yung sinasabing problem. Ano yung kasunod ng solusyon ng problem? Solving. Solving problem. Kaya for me, kaya mag-asawa, pag kami dumadaan sa mga maliit na circumstances, we pray na sabihin namin lakihan. Kasi kapag maliit ang problema, so maliit din ang blessing.
Pero kapag malaki ang problema, so malaki ang pagpapala. Parang ayaw ng malaking problema. Proven ba o test na? Sagot. Proven na yon. Doon sa mga malalaking problema, naroroon yung gabay ng ating God upang i-provide ang mga malalaking pagpapala. Kung saan bang gagaling, huwag mo nang pakialaman yun. Hindi mo na problema yun. Amen. Hindi katulad ng nagpray ka, Lord, pagpalaan niyo po ako. So, ibinigay mo na sa God, then surrender everything. Then after 1 hour, Lord, saan ko kukunin? Nandun agad ang worried. Kapag sinabing surrender everything, so wag mo nang babawiin. Kasi binigay mo na. Ang kagandahan doon and the good things for that, yung binigay mong problema mo, hindi doon sa tao. Not only for the human, then you will surrender to our God. Kapag sinurrender mo lahat ng iyan, sigurado, promise, 100%, yung sagot ng ating God, sunod-sunod. Amen. Tatatlo. Alam ninyo, mas masarap yung spirit mo ay alive na alive. Hindi ako sanay sa tahimik. Kaya kapag nagtuturo ang iyong pastor, so dapat alive na alive. Tapigin mo yung katabi mo, sabihin mo, gumising ka. Huwag kang tulog ng tulog. In Psalm 16 verse 11, the scripture said, "You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy, not sadness." Amen? If you trust everything to Him, there is a fullness of joy. Saan ka pa? Gumanti ka, sabihin mo, saan ka pa? Praise God, hallelujah. That is the promise of our God. Hindi lang fullness of joy na yung pinangako ng God, kundi sinasabi niya yung at your right hand are pleasures forevermore. Kaya totoo yung sinasabi doon sa awit. Sabayan ninyo ako ha. Sabay-sabay tayo. Sino yung nakaalam ng awit na ang buhay ng Kristiyano? Si Sir, alam niya yun. Ano? Lahat tayo, no? Brother, so that is for the song of Filipino song. So sabay-sabay tayong lahat ha. So tingnan ngayon natin. Ililip up lang natin yung ating spirit. You know what? Kasi ang pangako ng God talaga ay totoo, proven and test. Amen? Sa pag-awit natin ngayon ng konting-konti lang, tingnan ninyo, yung spirit nyo magdi-lip up. Amen? Sabay-sabay tayo as a count of 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hep, hep! Masayang tunay. Hep, hep! Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Laging masayang tunay. Tingnan ninyo, fullness of joy. Right? Hindi lang fullness of joy. Ano pa yung isang awit kanina? Sabay-sabay uli. 1, 2, 3. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Ano raw? Tingnan niyo yung word, sobra-sobra, hindi unti-unti. Ay naku, wala lang nakakuha. Kapag sinabing sobra-sobra, ibig sabihin, unlimited blessing yon. So meron ka pa, meron pang parating. Hindi ka na nawala ng pagpapala. Grabe, ganyan kasarap sa presensya ng Ama. Amen. Palakpakan natin ang God. Yun yung sinabi doon sa point number 3 ng mga good result. Doon sa point number 4, ito yung sinasabi about the freedom of surrendered living. Ito yung parang kahawig ng ating in-explain about nung last week at nadaanan natin for today. Yung sinasabing point number 4, the freedom of surrender living.
Pag sinabing surrender living, so ito yung mga bagay na wala ka ng control. Right? So kapag sinabing wala ka ng control, in the bad result na dati na ikaw yung nagsa-self-control, yung mga bagay na ginagawa mo, kahit anong pagkukontrol mo, ay hindi mo makontrol. Kasi nga, limited. But nung sinuko mo sa God, yung God na nagkokontrol, ang God na ang nagkokontrol ng buhay natin. Amen? Kaya, yung mga bagay na bad result na before, na trabaho ka ng trabaho, so lahat ng mga bagay sa pag-aalala, alam ba ninyo, ang pag-aalala ay nakakapagod din? Tama, mali? Yung kaiisip na kaisip mo kung sino yung pangasawa mo? Yung iniisip mo kung saan mo kukuhanin yung mga bagay na pambayad mo ng kuryente? Yung pagkalabas si Judith, so si Judith at si Paring Bill, so natataranta na yung puwit mo? Nakakapagod kaya? Totoo yun. Kaya nga minsan, karamihan ng mga iba dito, hindi na pumupunta kasi napagod na. Kasi hindi niya alam at nakalimutan niya kung paano sumagot ang Diyos sa lahat ng problema. Because our God, He is still faithful. Amen. Kaya nga yung word na sinasabing sovereign God. Pag sinabing sovereign means, ang sovereign ay hindi siya sinungaling, kundi siya ay tapat na God, na kahit kailan ay ikaw ay tutulungan. Amen. So, yun yung mga opposite na dapat nating matutunan. Yung mga pag-aalala, dahil meron kang Diyos, wala na. Yung mga bagay na sadness, yung sinasabing word na loneliness, na wala kang kapayapaan, pero nung ikaw ay nagkaroon ng relasyon, yung loneliness na yan at yung sadness na yan, nawala at kinuha na ng God sa atin. Ano ang pinalit? Yung sinasabing the fruit of the Holy Spirit, which is yung sinasabing joy, love, and kindness. At ano pa? Peace. Peace. At iyon, yung napaka-importante sa lahat, yung kapayapaan na magkaroon ka ng peace sa iyong puso at sa iyong isipan. Alam ba ninyo, maraming mga nagsasabi, so many person, they seek and ask about the peace, yung word na yan. But hindi niya kailanman matagpuan. Dahil yung kapayapaan na sinasabi yung word na peace, matatagpuan lang only from God. Nothing else. Hindi sa pera, hindi sa karelasyon, hindi sa kaibigan, not only for your friend, not only for your brothers, not only for your work. It is only Him. Kaya kapag ikaw ay gulong-gulo na, at nakikita mo na yung katabi mo na hindi na marunong magsuklay, i-share mo na yung peace sa Kanya. Amen. At yung peace na yan ay magkakaroon ng kapayapaan ang kanyang buhay. Amen. Na ikaw ay dati empty na empty. Yung bang dry na dry ka na. Dahil nga nakalimutan mo ng dumalo sa gawain. Nakalimutan mo ng mag-pray. Nakalimutan ng mag-pray. Meron pa ba ditong pananampalataya na hindi na nagpipray? Baka mamaya hindi ka na nagpipray. Alam niyo yung sinasabing sang-ayon na lang, kapag binagpipray, amen ka lang ng amen. So dapat bumalik ka doon sa sinasabing fortress ng ating God. Yung sinasabi na yung lugar na doon mo nararanasan yung kalakasan. Kaya lang, ang opposite word na sinasabing ng mga bad result, palagi natin hinahanap yung kaligayahan at yung kapayapaan sa mga temporary thing. Always, na lagi natin ginagawa yun. But sinabi ng Lord about dito, kung ikaw ay paulit-ulit na nadidisappoint, kung ikaw ay paulit-ulit na yung mga bagay na sadness at yung mga word na sinasabi na wala kang contentment, so iba na yan. Baka mamaya, spirit na nasa iyo yan. Kaya dapat mong i-review. Sinabi in Matthew 11:28 verse 30, the scripture said,
So this is ito yung ina-address ng ating God sa ating lahat, not only me, but this is for everyone. Kaya walang nadudulas na kalakasan. From that moment, so ito yung mga bagay na gusto ng God na ikaw ay palakasin, hindi panghinain. Tingnan natin yung second word about doon. Kapag sinabing, I will give you rest, so ibig sabihin, ang layunin ng God, ikaw ay payapain. Hindi man pwede na ikaw bigyan ng problema. Kaya para sa akin, ang Lord, hindi nagbibigay ng problema. Tandaan natin yan. For me, yung permissive will mo, yun yung ginibigay mong problema, hindi ang God. Kaya sinabi ng Bible dun sa Book of Matthew, di ba? Kapag daw ikaw ay problema, ay kayang-kaya mo dahil alam ng God na ito ay makakayanan mo, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso. But kapag yung self-will, yung problema na dinadala mo na pagkakamala mong God's will, wala kang kapayapaan sa puso. Naroon palagi ang pag-aalala. Worried is always there. Ano ba? Doubt, it's always there. At yun yung mga bagay na hindi maganda. Ito pa yung pangatlo. Sinabi doon sa word, take my yoke. Ito yung nami-misinterpret ng lahat. Especially ang mga pastor. Kapag sinabing take my yoke, ito ay para sa kanila ay mahirap. Kaya marami nagtuturo sinabi kapag ikaw daw ay sumunod sa God, ikaw daw ay maghihirap. Totoo ba yun o hindi? Sagot. False. Kaya tuloy yung mga iba, ayaw nang maglingkod. Kapag sinasabi ni Pastor, alam mo, may calling ka. Baka posibleng. Kapag sinabing, take my yoke, yung yoke, ang akala nila ay mabigat at mahirap. Pero sinabi ng Bible, kabaligtaran doon sa na-expect mo. Ano sinabi? Tingnan natin kung ano yung word na sinasabing mahirap. Kung totoo ba sinasabi ni Brother Hill, baka mamaya, false alarm yan. Sinabi ng Bible ay ganito, take my yoke upon you and learn from me. Tingnan ninyo yung word, ha? Iiwanan natin yung word na learn from me. Bigay natin yung, bago natin bigay yung another, the final word, the final verdict, sinasabing learn from me, ibig sabihin, so mag-aral ka at matuto ka ng mga aking mga gawa. Dahil sa aking mga gawa at sa aking mga layunin, doon ka pagpapalain. Amen. Amen. At sinabi doon sa last word, sinabi doon ay ganito, for I am, sabi ganoon, my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find the rest for your soul. Then another chapter ng Bible, sinabi doon, my yoke is not heavy. Easy. It's easy. Kapag sinabing not heavy and easy, so binibigyan ng God talaga yung mga bagay na kapahingahan sa kanyang mga anak. Kaya sinabi ng Bible, kapag ang anak ninyo ay humingi ng tinapay, ano ang bibigay ninyo? Palo? Bread. Kapag ang anak ninyo ay humihingi ng mga bagay, hindi ba niyo pwedeng pagbigyan? Lalo pa kaya ang amang nasa langit kapag ikaw ay humingi. At yung ihingin mo na 100%, sasagutin niyo. Sabihin mo sa katabi mo, umpisahan mo lang humingi. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sinabi ay ganito, if you trust in Him, if you trust in Lord with all your heart, and lean not in your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Kapag in-acknowledge mo yung lahat ng kabutihan, there is always having blessing sa ating mga buhay. Amen? Kaya kailangan mong in-acknowledge. Kaya kapag may mga maliliit ka mga blessing na receive, acknowledge Him. Naalala ko yung aking pamangkin, aking pamangkin o inaanak ko. Alam mo, naturuan niya ng pastor. At sinabi, always be thanks. Always be thanks to God. So ngayon, yung inaanak ko niya, mahilig sa candy.
Kapag meron siyang candy, satisfied na siya, tuwan-tuwa na. Alam ba ninyo yung batang yan, nung naka-receive ng candy, nagpupunta agad doon sa pulpit and he will kneel down. You know what? Ano yung sabihin niya? Lord, thank you for this candy. I love you, Lord. Even in the small things, so na-acknowledge ng bata yung mga pagpapala na binibigay ng Diyos. Ang tanong, kailan mo in-acknowledge ang God? Dapat lang, 3 minutes. Every minute or every seconds, we should to acknowledge yung ating Lord. Amen? Kaya kapag in-acknowledge mo ang God, 100% yung mga wrong direction mo, magkakaroon ng right direction. Palapakan natin ang Lord. Ano yung magiging silbi ng Word of God kung yung pamamayaan mo, yung potential and yung ability? Kaya ang sagot doon, Lord, ituro mo sa akin kung ano yung pagmumula ng pagpapala. Alam ba ninyo, ang blessing always starting up doon sa sinasabi nating idea. Ang idea ang nagpuproduce ng pagpapala. Siya yung nagbibigay ng blessing sa atin. Na dati na hindi mo alam na magtinda, ngayon nagagawa mong magtinda. That is a part of idea. At yung ginawa mong pagtinda, nagkaroon ng consistent, din ngayon, sunod-sunod na ngayon yung mga pagpapala. Iba-iba nang tumatawag sa'yo. Na dati, local market lang. Ngayon, international na. Amen. Ang hirap kasi sa mga Pilipino, so magaling lang tayo doon sa umpisa. Pero doon sa consistent, hindi na natin pinagpapatuloy. Hindi ninyo alam na nandun pala yung pagpapala. Kaya si Satan, palagi niyang hinahadlangan yung everyday na ginagawa natin para hindi tayo magkaroon ng consistent living. Kasi palagi sinasabi niya sa iyo, walang client, maraming competitor, yung product mo mahal na. Alam mo, always ko naririnig yan sa mga, nanunungkot ako dahil yung mga mananampalataya pa rin sasabi, I don't care kung meron ako competitor. But the only what I know, I have a God. Yung sinasabi niya, magbibless sa akin. Amen. Yung competitor is always there. Hindi mo pwede i-stop. But ito lang yung one thing na natutunan ko. Kapag meron kang God, yung competitor mo, matatalo mo yun. Kasi iba yung nasa iyo. Huwag yung palagi na marami na nagtitinda ng ganyan, marami na gumagawa ng business. So wala kang umpisahan. Right? Yun yung mga sinasabi ng mga good result na dapat always positive. At yung mga bagay na dapat yung kalooban ng God ay palaging naroon sa atin. Kasi yun ang nagbibigay ng strength ng ating buhay at nagbibigay ng hope sa susunod na araw at yung fullness of blessing ay mararanasan ng mga mananampalataya. Amen. The last, the power of surrender of faith. Ito yung madalas na problema ng mga mananampalataya. So let me to explain and let me to share to you yung secret about doon sa para magkaroon ng victorious life. Kasi marami ngayon na merong mga self-own idea at self-own knowledge. Sandaan natin, magkaiba ang self-knowledge at magkaiba yung sinasabi nating wisdom coming from above. So sinabi ng Bible ay ganito, ipapahiya ng mga mangmang ang mga matatalino. So ito yung kadalasan ng problema ng mga tao at mga mananampalataya. Yung mga bagay na palagi na nararanasan nila itong mga bad result nito. Sabi doon, fighting in your own strength leads to burnout and defeat. So doon sa nagre-rely kanina, sinabi doon sa point number 4, ito yung mga bagay na baka mamaya nangyayari na ito sa inyo. Baka mamaya yung self-own idea na ninyo ang palagi ninyong ini-implement sa buhay natin. Ano nagiging nangyayari? Ano nagiging result? Nauubos ang inyong mga lakas. At nagkakaroon ng pagba-burnout dahil pagod ka na. Dahil nagsawa ka na sa mga ginagawa mo. So yung naumpisahan mo na faith, na yung sinasabing solution for your issue and mga unresolved issue, so hindi mo na napagpatuloy. Kasi nga, na-burn out ka na dahil naranasan mo na yung physical mo ay mapagod.
Nangyayari o hindi nangyayari? Yung bang pagod ka na, then kinabukasan, yung bang ganito na talagang hate mo yung trabaho mo? Nangyayari sa'yo yun? Nung ikaw ay nakahiga doon sa bed mo, ang ganda ng tulog mo, then pagdating na kinabukasan, ayaw mong bumangon? Kasi ayaw mo magtrabaho? Nangyayari o hindi nangyayari? Nangyayari. Yun yung mga bagay na hindi tayo nagiging aware at ina-allow natin yung mga bagay na yan. Kaya tuloy, nababurn out ka, pagod. Kaya pagdating ng Friday, tinan nyo, obserbahan ninyo. Sunday, Monday, Tuesday hanggang Thursday, alive na alive. Correct? 100% full charge. Then pagdating ng Friday, ano? No bad. Ang mahihirap, sinisisi mo pa yung katabi mo. Dahil sa'yo, chismis ka ng chismis. Hindi tuloy ako nakatulog. Napuyan tuloy ako. Amen. So, yung mga bagay na yan, ito yung mga tinuturo ng God na huwag mo dapat gawin. At higit sa lahat, ito yung ipagpumumulan ng mga bagay na pagsira ng iyong passion. Kapag yung passion mo ay nawala, wala ka ng interes sa iyong gagawin. Alam ba ninyo yung word na passion? Ito yung talagang nag-i-ignite sa iyo na yung mga bagay na gusto mong gawin talagang professional na professional. Kaya always, pag ako yung mupula sa aking office, ang aking prayer, dalawa lang. Wisdom at yung passion ko na to. Kasi kapag walang wisdom and passion na yan, hindi magkakaroon ng mga bagay na pagtatagumpay. Napakabuti ng Holy Spirit. Always, merong mga new thing. Ang new thing na yan, hindi makikita sa sanlibutan, kundi siya lang yung magbibigay sa iyo ng solusyon about doon. Naniniwala ba kayo doon? Kaya dapat iwasan yung mga bagay na yan. Nawawala ang unang-una yung joy. Totoo yung sinabi ng John 10:10. Paglabas nyo rito, meron kayong joy. Mamaya, tingnan ninyo. Yan ang unang-unang aatakihin ni Satanas. Na nakawin uli yung joy na nasa inyo. Kaya ingatan natin. Huwag natin ipanakaw sa gawa ng darkness. Amen. Kapag wala ka ng joy, wala ka ng passion, so ano mangyayari? Always yung expectation mo sa buhay, puro merong sinasabing stress at distress. Kasi may mga negative thought na napapasok. Sarado ko na to. Parang hindi na ako mag-gain dahil sa mga nararanasan ko. Ngayon, alam ba ninyo, simpleng word, simpleng statement, but napakalaki ang nagagawa ng pagbaburn out na ginagawa about ito sa atin. So, kapag nawala yung sinasabing interest, so, mawawala rin sinasabing yung right direction. Kaya mangyayari, alam niyo yung word na trial and error, palagi na lang gano'n ang ginagawa natin. Trial and error. Hindi na, wala tayong sinasabing direction na tama. Kapag ikaw ay mananampalataya, kapag ikaw ay nag-try, so ibig sabihin noon, ang kasunod noon, bless yon. Kasi you are guided fully ng presence of God. Kaya, huwag kayong matatakot na sumubok. Kapag sinabi ng God at tinuturo ng Holy Spirit na ito yung solusyon sa problema mo, do it. Lord, alam mo yung sakit na saka? Lord, baka, meron pa palang baka. Lord, baka mangyari yung ganito. Lord, baka malugi ako. Lord, baka walang maniwala sa akin. Pinutol mo na yung desire mo. Tinanggalan mo pa ng buhay ang buhay mo. Ano pa ang mangyayari sa'yo? Wala.
Kasi nga pinutol mo na. But kung ikaw ay mayroong good result na sinasabi ng God dito, about sa point number 5, if you are surrendered, pati yung faith mo sa God, hindi lang surrendered everything. So dapat isa-surrender mo rin yung faith. Kasi pag sinabi surrender everything, ang kasunod na word, surrender your faith. Yun yung kulang. Kaya hindi nagkakaroon ng agarang solusyon kasi yung faith mo, hindi mo sinusurrender. Ano ba ibig sabihin ng faith? Di ba ang faith isinasabi na magtiwala sa Diyos? Di ba yung faith na alam mo na mayroong gagawin ang God kahit imposible sa'yo? That is faith. Pero kapag hindi mo surrender yung faith mo sa God, hindi mo mararanasan yung pagsagot. Believe me. Hindi lang surrender everything, kundi surrender also your faith. Kapag sinabi surrender your faith, Lord, bahala ka na. Give up na ako. That is your turn. At papasok ngayon ng God at magpapadala ng raven doon sa mga problema mo. Alam na rin yung proven ko na yan. Ang Lord palagi sumasagot kapag ikaw ay tumigil na. Kasi ayaw mong paawat, dada ka ng dada. Lord. Alam mo, nakakapagod din yung maghapong ka ng salita. Lalo nakakapagod yung mag-intindi ng problema. Right? Kaya yung lahat ng iyon, ang dulot ay bad result. At aantayin ng Lord na ikaw ay manahimik. Kapag ikaw ay nanahimik, maririnig mo yung pinaka-sweet voice. At ang unang-una sabihin ng Lord sa iyo, anak, kaya mo yan. Kapag narinig mo yung word na courage, susunod na yung sinasabing physical, na yung sinasabing solusyon sa problema mo. Amen. Palakpakan natin ang God. Hallelujah. Mabilis na. Sinabi doon about doon sa word, if you surrender your faith, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso. If you surrender your faith, you have a new relationship coming from God. If you have surrendered your faith, yung intimate na ginagawa mo God, at yung relationship na ginagawa mo ay naroroon palagi at palagi, they will sustain yung kalakasan na nagmumula sa iyo. If you surrender your faith, yung lahat ng mga worried at yung mga lahat ng mga circumstances mo at yung mga hamon mo sa buhay ay ibibigay ng Lord. Amen. Kaya nga yung bunga ng mga bagay na mahalaga, always tandaan ninyo kapag kayo mananampalataya, lahat ng gawa ng iyong mga kamay ay rare yan. Hindi yan basta-basta. Kaya believe. Kapag merong believe, ano mga susunod? Ano sinabi ng Bible? If you believe, you will receive. Lalo pa kaya ikaw ay anak ng God. Kaya palagi mong gagamitin at ibabalik sa Lord yung sinabi niyang pangako niya. Kapag gumatok, so bubuksan. Kapag humingi, to present your request, bibigyan. Kaya sa akin, walang prayer na hindi sasagutin ng God. Wala sa akin no. Wala sa akin wait. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sagot ng God palaging yes sa mga anak niya. Ang sagot ng God palaging yes kapag alam mo yung right standing and right positioning mo. Ang sagot ng Lord palaging yes kapag ikaw ay nag-i-indwell doon sa kanyang pamumuhay. If you are in vain in me, sabi ng the book of John. Ano sinabi ng Bible? Ang Lord ay sa iyo. Kaya walang no and wait kapag ikaw ay mananampalataya na. Bakit? I-fast forward natin. Kasi alam mo na yung mga bagay na ang self-decision and self-own will ay kapahamakan ng dulot. Kaya hindi mo na gagawin yun. Always yung gagawin mo ay yung God's will. Kaya walang no and wait. Kaya ang God, ang Holy Spirit, palagi nakabantay yan sa atin. Di ba nyo alam na meron tayong lawyer dito sa lupang ito? Ang pray ninyo, hindi a-approve niya hanggang hindi dumadaan sa Holy Spirit. Siya yung lawyer na mag-a-approve ng lahat ng bagay na para buksan yung durungawang langit ng pagpapala.
Kapag hindi mo kilala yung the third person, and hindi mo ina-acknowledge ang ating Holy Spirit, so yung buhay natin parang ganun lang. Babagsak, tatayo, babagsak, tatayo. Walang consistent. Kasi nga hindi natin alam yung ating tunay na sinasamba. Always remember, ang ating Holy Spirit ay palaging nasa buhay natin. Amen. Amen. Sinabi doon sa word ng Matthew 11:28, sinabi, "Come to me," uli, "and I can do all things through Christ and who strengthened me," sinabi ng Philippians. Doon sa Matthew 11, pinagkitahin kanina, sinabi niya, magagawa kong magpatuloy, magagawa kong lumakad sa tulong ng ating God. So I can do all things through Christ who strengthened me. Nang dahil sa Kanya, kaya ako ay nagiging matatag. Nang dahil sa Kanya, kaya ako ay nagiging malakas. Nang dahil sa Kanya, kaya ako ay lagi nauhaw sa Kanyang salita. Lahat ba rito ay uhaw sa Kanyang salita? Amen. So point number 6, so sinabi doon, the joy of dependent living. May dalawang contrast dyan. Merong bad result ulit at good result. Pag sinabing the joy of the dependent living, yun yung pinaka-bad result niyan. Joy without God is momentary and empty. Yun yung sinabi about doon. Kaya yung joy, meron din palang fake. Meron din hindi legit. Kaya always natin ninyo at i-double check ninyo yung sinasabing legit na sinasabing joy. So, kapag sinabing legit, ito yung sinasabi na unlimited, yung sinasabing pag-ibig ng God at kaligayahan sa God. Hindi yung mga sinasabing pandaliang saya lamang, na ito ay mabilis mawala. Temporary happiness, quickly paid. Parang credit card. Ang credit card, ano sa una? Ha? Swipe lang ng swipe. Kiss-kiss ka ng kiss-kiss, swipe ka ng swipe, then at the end, ano yung susunod? Iiyak ka na. At maramihan sa mga tao ko na demanda na kasaswipe. Kaya I warning you, all of you. So huwag swipe ng swipe. Merong magandang paggagamitan. I-pray ninyo agad. Kung ikaw ay pinagkalooban ng God ng opportunity about doon, dapat ito ay maggamit sa saan? Sa mabuti at sa mga bagay na pakinabang. Pinakita ka lang ng suot mong kapatid mo, naka-Prada. Ikaw naman, gusto mo rin bumili ng Prada. Para pumarada. Amen. So, hindi yun. That is only temporary joy and temporary happiness. Kapag natapos, agad-agad mawawala at higit sa lahat, instead na ikaw lang may problema, namimidhisyo ka pa. Amen. Second, so ibig sabihin, nawawala yung kapayapaan ng puso. Yung peace disappear. Bakit? Kasi nga, yung mga bagay na yan. At higit sa lahat, yung sinasabi na yung palagi na lang ikaw ay kulang sa lahat ng bagay. Na hindi ka na sumobra, kundi palaging wala. Kasi nga, may mga bagay na ganoon ka. Ang unang-una maapektuhan, number 1, yung ating emosyon. Kapag affected ang emotion mo, ang kasunod noon ay yung physical mo. Totoo o hindi? Oo. Kaya sinabi ng Bible, sabi ng pastor sa akin, brad, huwag kang magpapakalabit kay Satan. Kasi kapag hinayaan mo, if you allowed him na ikaw ay hawakan o kalabitin, the second move, kukurutin ka na noon. Sino yung nakaranas ng kurot? Masakit ba o hindi? Ang sakit, di ba? Sinabi ng Bible, the Bible's warning us in the book of John 15:11. Listen, church. I have told you these things so that my joy may be in you, that your joy may be complete. So kapag ikaw ay nabubuhay sa mga bagay na yan, huwag mo na-expect na meron kang everlasting and sinasabing unlimited peace.
Kasi ang kapayapaan ay nagmumula lang sa God. Kapag ito ay hinanap mo sa kanyang kalooban, sinabi ng the book of John yan. At sinabi ko ito sa iyo upang aking kagalakan ay nasa inyo ang inyong kagalakan at maging buo ang inyong kagalakan sa inyong mga puso. Psalm 16:11, you will make known to me the path of life, and your presence is fullness of joy in your right hand, and the pleasure forevermore. At sinabi doon sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with joy and peace and believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Kaya yung tatlong word, love, joy, and peace, wala yan sa sanlibutan. You cannot find yung word na yan. The only yung word na joy and love and peace, na kay Lord lang yan at sa ating Holy Spirit. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba kapatid? Hawakan mo, parang maniwala ng maniwala. Alam mo ba kapatid? Ngayong oras na ito, malakas na ako. Dahil sa Lord. Amen. Tunay na kagalakan ay hindi nagmumula sa anumang lahat ng bagay, kundi ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa ating Diyos na buhay. Somebody shout, Amen. Hallelujah. Point number 7, self-made and self-broken. The cycle ends with God. Kaya inulit-uli natin yung word na yan kasi pinag-iingat tayo ng ating Aba na huwag palagi yung permissive will and permissive yung sinasabing self, your own idea, ang palagi nating pinamumuhay. At kami rin ay nabiktima ng kanyang pamumuhay. Ang hirap makarecover. Bro, it's very hard to recover kapag nabiktima ka ng self-own idea mo. Okay lang sana kung ikaw na lang mag-isa. Ang problema, nagdadami ka pa. Di ba, Pastor, sinabi ito sa Bible, love one another. Kaya sinishare ko yung problema ko. Amen. Praise the Lord. Kunin na natin yung good things and good results. At sinabi dito about doon sa word. Self-made, meaning sinasabi ay yung word na the lie, yung kasinungalingan. If you build yung sinasabing kasunungalingan, unang-una mong pinapatay ay yung sinasabi mong identity mo na sinasabi mo ng galing sa Diyos. Yan ang una mong pinapatay. Yung sinasabi na, yung the second, kapag self-made, kapag ikaw ay wala ng contentment, so sabihin, yung pride, yun na ang nangingibabaw. Hindi na yung kalooban ng ating Aba. At yung sinasabing self-made, ang nagiging dulot nito ay palaging stress, burnout, at palaging kahinaan. Ito yung mga bagay na ginagawa mo. Bakit ka nanghihina? Because of your own self-decision. Kapag yung mga bagay na pati emosyon mo ay naapektuhan, alam ba ninyo, napaka-importante ng health natin ay malusog. Kaya ito yung aking talagang pinapanalangin sa Aba. And I praise to Aba dahil sa lahat ng sakit, yun ang aking merong sakit. Kasi isa part ng ito ay aking consequences. Kasi in-abuse ko yung aking katawan lupa. But for His grace and His mercy, so yun lang. Could you imagine, 15 years na ako ay na-diagnose na sinasabing sugar because of sa pag-abuse. At doon sa sinasabing yung mga bagay na maling paniniwala. Kasi nga walang wisdom. And we pray to bless the food, pero ang kain, isang bandehadang kanin. Ayun, pinalo ng Lord. But praise God, I acknowledge Him, and I praise Him. You know what? Kasi sa loob ng 15 years, sa lahat ng aking check-up, kapag ikaw ay mayroong type 2 diabetic, so ang una magiging problema, magkakaroon ka ng sinasabing
mamaya magkaroon ka ng kidney failure or something na mga iba. But praise the Lord, every laboratory test ko, talagang nangunguna talaga siya. Nothing else. Ito rin sinabi ng Holy Spirit sa akin. Ang ating God just. Hindi pwede yung sinasabi mo. Kailangan mong pagdaanan yung mga ginawa mong maling desisyon. Pag ganun pa man, yung ating God ay naroon yung protection niya. Hindi niya hayaan na ma-harm yung another organ. Ang ibig ko sabihin, kung nakagawa ka ng mga bagay ng pagkakamali, na hingi mo ng tawad sa God, so kaya lang ang God, kailangan mong pagdusahan yung mga bagay na ginawa mong mali. But huwag kang malulungkot, madi-discourage. Kasi doon sa paglakad mo, doon sa pagtutuwid, naruroon ang ating Panginoong Diyos para ikaw ay protektahan. Kaya yung result ko, lagi doon, good, very good. Meron talaga na not good. Dahil yun nga. May right time and right season. But I believe, hindi ko sinasabi na ako ay dininiwala sa miracle. No. Ang God, palagi may mercy. Ang nakuha lang lesson for dito lang, kapag ikaw pala ay naglilingkod sa Diyos, at kapag ikaw pala ay nagpapagamit sa Diyos, ang unang-unang piniprotektahan ng Diyos ang iyong buhay. Amen. Kaya sinabi ng the book of Proverbs, chapter 3, verse 6, ganito sinabi, kapag ikaw ay ina-honor mo ang God, ang unang-unang binibigay ng God sa iyo to extend your life, to receive yung sinasabing long life. Sino rito yung gusto umabot ng 70 o 80 years old? Taas ang kamay. Amen. More. Tulad ba ang gusto niya? More. The Bible said in the book of Psalms, ito yung pangako niya sa mga gustong makaranas ng long life. Yung mga sumusunod sa Kanya at gumagawa sa Kanyang kalooban at sa Kanyang kaharian, sinabi ng Psalms, bibigyan niya ng ano raw? 120 years. Tingnan ninyo, 120 years. Ano kaya ang itsura mo na noon? Baby No. face pa rin. I remember in the book of Genesis, sino yung nakakilala kay Abraham? Abraham. There is some chapter of verse na sinabi ay ganito. Si Abraham, nung siya ay lalong tumatanda, lalo siyang pinagbabala. I pray lahat na mangyari sa atin. Amen. Amen. Sa mga hindi sumusunod. Akala ninyo tapos na, no? Biblical din yan. Sinabi in the book of Proverbs, sa mga nagmimini-mini-mini, ang buhay lang aabutin ay ano? 70 years old. Bless ka na, no? Pero bless na bless pa rin, no? 70. Amen? Kaya mag-isip na kayo ngayon. 120 o 70? Blood pressure yun. Hallelujah! So, kapag meron kang God-made, ang ibig sabihin, always yung the truth ay naroroon sa buhay ng bawat isa. Amen? Kung ikaw ay meron sinasabing Diyos, siya yung gumagawa at siya rin yung nagpapagaling sa ating mga sakit. Amen. 100% I am totally healed by the Spirit of God. Kayo din. 100% yun. Kasi yun yung sinasabing promise niya. Kapag sinabing God made, so I am fully known, the deeply loved, na sinasabi na magkakaroon ka na ngayon ng pangunawa about dun sa word na pag-ibig. Na dati, na ikaw ay hindi mapagmahal at hindi marunong magpatawad, ngayon, nagagawa mo ng magpatawad. Amen? Na dati na ikaw ay mapagmahal kung sino-sino minamahal mo. Dating 12, ngayon just mo lang. Ngayon, pinipili mo na lang yung sinasabing God's will. Amen?
Kung ikaw ay mayroon sinasabing God made at nasa iyo ang katotohanan, so katutunan mo ngayon yung word na sinasabing purpose. Kasi nabubuhay ka ng dahil sa purpose of God. Amen. Hindi sa purpose mo. Kapag alam mo yung purpose of God, ikaw ay blessed na blessed. Amen. Kasi nasa atin ang ating God. Kung nasa atin ang katotohanan at namumuhay tayo ito sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos, so yung purpose ng God ay palagi na naroroon at palagi yung approval ng ating Diyos sa mga hinihiling natin ay Kanyang ipagkakaloob. Amen. If you surrender everything, even your self-control, to trust His plan, so yung lahat ng bagay na yan ay mangyayari sa buhay natin. Amen? Amen. Lahat dito, alam ko na gustong sumagana ang buhay. Amen? Lahat dito ay merong gustong pangarap na magkaroon ng third story building. Lahat nandito gusto magkaroon to expand his business, not only here in Bahrain, even in the Middle East, even in the Philippines. So alam na ninyo yung sikreto. Palagi, tandaan ninyo, kakampi ng Diyos ang taong gumagawa at may takot sa Kanya. Kalaban ng Diyos ang mga pasaway. Amen. Kaya huwag ka na dapat pasaway. Kung ang dati na ikaw ay hindi nagpapatawad, ang unang-unang ginawa sa'yo ng God, kaya nagawa mo magpatawad, pinagaling mo na yung puso mo na hindi nagpapatawad. At ngayon, marunong ka nang magpatawad. Huwag lang siyang tutungtong dito. Wala. Amen. At higit sa lahat, sinabi ng Bible, if you're free indeed, ano sinabi ng word, the second passage? You will free indeed. Wala nang nagbago doon. Kaya yung word na sinasabing freedom ay naroroon na sa atin. Alam ba niyo ibig sabihin ng freedom? Karayaan. Ibinalik ng Lord yung purpose niya dati para maranasan mo uli yung freedom. Whatever you like, kaya mo nang hilingin sa God. Alam niyo yung ibig sabihin ng story ng father and son? Kapag ang anak nyo napunta kayo sa supermarket at pag meron nakitang toys ang iyong anak, ano ang gagawin ng toys? Daddy, mami, gusto ko nito, gusto ko to. Siyempre, ang ating magulang, pinapakaramdaman pa kung ano yung gagawin. So, ano gagawin ng anak? Para ibigay lang. Maglulumasay. Iiyak. Alam niyo hindi yun joke. Alam mo, may lesson doon. There is a lesson for these things. Makinig kayo. Alam ba ninyo, ang bata, kapag nakaisip ng way na paraan, alam ng bata na hindi sa pahihindian ng kanyang magulang. Kaya sinabi ng Bible, mas malapit ang puso ng Diyos sa mga bata. Hindi ko sinabi mga matanda, hindi ko ang ibig ko sabihin, yung kanilang karakter na kanyang faith. Pusong bata. Kasi alam ng bata, kapag siya'y humiling, ay ibibigay ng kanyang ama. Kaya dapat yung ating mentalidad at ating faith, kapag ikaw ay humiling, 100% you are surrender your faith to Him. At sasabihin mo, Lord, ibibigay mo to because that is your promise. Yes. Hallelujah! Tumayo tayong lahat.